Okay, so sa video nito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-extract ng square roots ng quadratic equations. So may anim na given dito. Iba-iba yan ng difficulty. So i-explain ko sa inyo kung paano siya i-solve. So ito yung mga steps. Number 1, make sure na lahat ng constant nasa right side. So lahat ng constants ita-transpose to the right. Then, pag na-transpose na, i-divide natin both sides kung possible. Ibig sabihin kung may pwedeng i-divide. Step number 3, square root natin both sides. Then, yung last step is to combine like terms, if there are any. Ibig sabihin, lilinisin na natin yung equation. So, sagutan natin itong anim. Number 1, x squared equals 36. So, tingnan nyo yung given. Constant yung 36, nasa right side na siya. Ibig sabihin, okay na yung 1. So, step number 2, divide both sides if possible. Wala namang kasama si x na number eh. So, wala na tayong i-divide. Okay na rin yung number 2. So, step number 3 na agad tayo, square root both sides. So, pag in-square root natin yung x squared tsaka yung 36, ang square root ng x squared is x. Ang square root ng 36 is positive or negative 6. Yun na. So, step number 4, combine like terms if there are any. So, wala na naman na. Ito na yung sagot. Yun. So, number 1 yung easiest problem dyan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pinakang madali. So, number 2, x squared minus 49 is equal to 0. X squared minus 49 equals 0. So, step number 1, transpose the constant to the right. So, itong constant na negative 49, kailangan natin ilipat to the right. Pag nangyari yun, x squared equals positive 49. Nagbabago yung sign. Then, step number 2, divide both sides if possible. Wala naman nang i-divide. Okay na rin yun. So, step number 3, square root natin yung both sides. So, yung x squared magiging x. Tapos yung 49 magiging positive or negative 7. Combine like terms, wala naman like terms. So, ito na yung sagot. Yun. So, madali lang din yung 2. Step number 3. Solve natin number 3. X minus 9 squared equals 64. Okay, so step number 1, transpose yung constant. Okay na. Nandito na yung 64 sa right. So, wala na yun. Number 2, divide both sides if possible. Wala tayong pwedeng i-divide. So, skip na yung number 2. Step number 3, square root both sides. So, yun na. Pagka may parenthesis na ganito, tapos may squared sa labas, ang square root buo, kasama yun. Then yung 64. Ang mangyayari, yung ganito yung parenthesis kasi na may squared, pag in-square root natin, ang sagot doon, kokopyahin nyo lang kung ano yung nasa loob. So, eto, x minus 9 is squared, tapos in-square root. Kokopyahin nyo lang yung nasa loob, yung x minus 9. Then, yung 64, positive or negative 64, 8 yun, di ba? Pag in-square root. So, ito na yung sagot. X minus 9 equals plus or minus 8. Kaso, di pa yan yung final answer. May step number 4 tayo, combine like terms if there are any. Meron. Itong negative 9. Constant din yun, no? So, itong negative 9, need natin siya ilipat to the right. So, yung negative 9, pag nilipat, magiging positive 9. Kaya magiging x is equal to positive or negative 8 plus 9. Kaso, hindi pa rin yun yung final answer. Logic lang. Yung 8, dalawa yan. Isang positive, isang negative. So, paghihiwalay natin to. X equals positive 8 plus 9 plus yung isa, negative 8 plus 9. Pinaghiwalay natin to, itong part na to. So, itong 8 plus 9, pag pinag-plus, magiging 17. Itong negative 8 plus 9, pag pinag-plus, mag-iba silang sign na. Tapos mas malaki 9, positive. So, positive 1. So, ang final answer, x is equal to 17 and 1. And hindi or. Yun. So, yun na yung number 3. Ganun lang. So, nagawa natin yung tatlong step. Number 4. Lalagay ko dito yung number 4. X minus 4 squared minus 25 equals 0. So, x minus 4 squared minus 25 equals 0. So, again, step number 1, transpose yung constant. So, isang negative 25, need ilipat yan sa kabila.
So, magiging x minus 4 squared equals 25. Magiging positive siya. Step number 2, divide both sides. If meron, wala naman. So, skip na yun. Step number 3, square root natin both sides. So, make sure yung square root nyo covered lahat ng parentheses. So, again, pagka nag-square root na may parentheses, kinokopya lang yung nasa loob. So, yung x minus 4, lagay ko lang dito. Etong 25, positive or negative 5 yun. Then, same sa number 3, may negative 4 dito. Need natin yung i-transpose to the right. So, yung negative 4, may positive 4. So, may x is equal to plus minus 5 plus 4. And then, dahil plus or minus 5 to, mahati yan sa dalawa. Isang positive 5 plus 4 at isang negative 5 plus 4. Okay, so ang final answer, 5 plus 4 is 9. And yung isa, negative 5 plus 4, magkaiba ng sign. Mas malaki yung negative. So, ang sagot, negative 1. Yun yung answer sa 4. So, same lang sila ng 3. Okay, ito na yung mahirap. Number 5. Kopyahin ko lang yung given. Ayun yung given, oh. 6, 5 plus x squared minus 42 equals 0. Okay, so mukha lang siya mahirap, pero basic lang yan. Step number 1, i-transpose tong constant. E di magiging 6, 5 plus x squared equals, magiging positive 42 siya. Then, may 6 sa unahan. So, di ba ang step number 2, divide both sides if possible. Eh, posible may 6 sa unahan. So, ang gagawin natin, kailangan mawala ng 6 na yon. So, i-divide natin both sides by 6. Pag ginawa natin yun, yung 6 makakancel. Ang matitira lang sa left, yung 5 plus x squared. Tapos dito, 42 divided 6 is, 7. Tama ba, 7? Oo nga, tama. 7 times 6 is 42. So, ayan, ito na yung given natin. 5 plus x squared. Then, ang next part is square root natin both sides. So, 5 plus x squared, copy lang yung nasa loob. So, 5 plus x. And then equals, ano yung square root ng 7? May square root ba ang 7? Hindi perfect square ang 7. Wala ring factor ang 7 na may perfect square. So, susulat lang natin yan as square root of 7. Yun lang. And hindi pa yan tapos, may positive 5 dito. Di ba nga, need natin yan i-transpose to the right. So, pag ginawa natin yun, ang matitira lang dito is x. Tapos, yung 5 may negative 5. So, square root of 7 minus 5. Actually, bawal yung pagsamahin. Isang radical tong 7, ito is normal na integer lang. So, ito na yung sagot. Yan na yung final answer nun. Okay? So, yun. Madali lang siya. Last number, number 6. 2x plus 3. Wait lang. 2x plus 3 squared over, ito may fraction, over 3 minus 13 equals 0. Tama ba ako? Tama. Okay, so ito number 6, last number. 2x plus 3 squared over 3 minus 13 equals 0. So step number 1, yung 13 na constant, transpose natin to the right. So magiging 2x plus 3 squared over 3 equals, yung 13 magiging positive 13. Okay. So, next step is to divide both sides if possible. Posible. Kailangan mawala ng 3 sa ilalim na to. Ang gagawin nyo, actually, may shortcut dyan. Pag may denominator ka na number, 8 times mo lang siya pag ganito. Ganun lang. So, para mawala tong 3, 8 times nyo sa 13. 3 times 13, 39. Ang mangyayari, mawawala yung 3 sa ilalim nitong 2x plus 3 squared. Mawawala siya. Nasama siya dito. Ayan, tinimes lang itong dalawa. Ganun ginagawa kapag may denominator tapos may equal sign. Tinatimes lang pag ganun. Ayan. Okay na yun. Ganun lang yun. So, step number 3, square root natin both sides. Yan. So, mangyayari pag na-square root to, kukupihin lang yung 2x plus 3. Then, square root of 39. May square root ba ang 39? Wala. Wala ring factor ang 39 na may perfect square. So, as is na, 39. Square root of 39 yung sagot. Then, need natin itong i-transpose itong positive 3 to the right.
So, magiging negative 3. Kaya 2x is equal to square root of 39 minus 3. Tapos need mawala nitong 2 sa unahan ni x. Kaya it need natin i-divide both sides by 2. Kaya ang final answer, cancel to. X lang matitira. E di, ang final answer is square root of 39 minus 3 all over 2. Wala nang pwedeng i-simplify. Hindi na pwedeng i-simplify ito. So, ayan na yung final answer. So, yun lang. Medyo nakakalito, mahirap, mahaba. Pero gagawa pa ako ng ibang video about sa topic na to para mas magets. So, yun lang. Salamat.